si Senator Gatchalian. Oho. Paano mo ngayon i-legitimize yung magiging legitimize yung pagkakahirang niya na Senate President? Unang-una, para ikaw para mapalitan mong Senate President, valid yung ginawa niyong aksyon. Ibig sabihin, 13 sila. Opo. Pangalawa, paano mo naman papalitan si Senate President Alan Cayetano? Sa liwanag ng rules namin din, kailangan palitan mo yung acting yung nananatiling Senate President. Una, wala siyang physically, hindi siya makakagawa ganap ng tungkulin. Una best talaga, wala. Diba? O kaya nag-resign siya. O kaya namatay siya. Ayan, incapacitated. O kaya talagang incapacitated na permanently. So magtatalaga ngayon ng acting Senate President. Opo. Sa makatwid, lahat ng ito ay wala Paano mo papalitan ng Senate President? Una, illegal yung ginawa ninyo na pag-i-elect ng President pro tempore. Hindi mo rin pwedeng palitan si Senator Laurel Legarda na siya ang nahirang na Senate President pro tempore dahil buhay pa naman siya. Yes po. Hindi sa AI. Hindi sa AI. So, paano ngayon ito? Paano nila sasabihin ngayon na ang kanilang ginawang mga aksyon doon sa kanilang naked power grab ay batay sa tuntunin, batay sa Constitution? Mali po yun Yun ang unang batayan kung bakit natin sinasabi lahat ng ginawa nilang aksyon, lahat ng ginawa nilang pagdidesisyon, kung ano man yon, walang basihan sa saligang batas, walang basihan sa Constitution. Ito pang isang dyan na kailangang malaman ng kababayan natin kung bakit yung 12 ay kailanman ay hindi magiging batayan ng legalidad o legitimacy ng kanilang ginawa. Halimbawa, noong May 26, 2026 Jen, yung mga members ng Bendalo. Okay. May 26 po ito. May 26. Kaya tinawag ko na members ng Bendalo dahil palagi nilang binabaluktot ang mga batas Ang saligang batas, kanina diniscuss natin, 13 kanya ang majority. 13 ang quorum. Tama? Sa tuntunin namin, 13 pa rin. Pati sa pag-i-elect ng mga opisyalis ng Senado. Pero noong May 26, 2026,